Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Godzilla King of the Monsters. Halina't simulan na natin. Noong 2014, sa gitna ng pag-atake ni Godzilla sa San Francisco, nawala kina Mark at Emma ang kanilang panganay na anak na si Andrew. Isa siya sa 100,000 biktima ng labanan ng mga Titan. 5 taon ang lumipas mula sa insidenteng iyon, ngunit hindi pa rin nalalampasan ni Emma ang matinding trauma na kanyang dinanas. Matapos ang lahat ng paghihirap, tuluyan ng naghiwalay ang mag-asawa. Si Madison, ang bunsong anak, ay tumira kasama ang kanyang ina. Sa kabila nito, palihim pa rin siyang nagpapalitan ng mensahe sa kanyang ama, kahit pinipigilan siya ni Emma na gawin iyon. Natatakot si Emma na masaktan lamang si Madison dahil palaging abala ang kanyang ama at walang oras para sa kanya. Ibinunyag ng siyentipiko na sa wakas ay natapos na niya ang pagbuo ng Orca, isang biosonar device na pinaglaanan niya ng maraming taon ng kanyang buhay. Ang mag-ina ay nakatira sa isa sa mga base ng kumpanyang Monarch sa China, at si Emma ay nagtatrabaho bilang isang researcher sa paghahanap ng mga bagong Titan. Isang umaga, dinala ang mag-ina sa isang kuweba upang masaksihan ang pagsilang ng isang Titan na parang uod, na pinangalanan nilang Mothra. Sa sandaling iyon, nagsimulang pamalya ang mga containment system, at ibinahagi ni Tim ang kanyang hinala na may sadyang gumagawa ng problema. Kumilos ang security team ngunit inatake sila ng nilalang. Nang makita ni Tim na isa-isang napapatay ang kanyang mga tauhan, nagpasya siyang pindutin ang pindutan upang wakasan ang buhay ng nilalang, ngunit pinigilan siya ni Emma. Siniguro niyang alam niya kung paano pakalmayin si Mothra at pumasok siya sa containment room habang hawak ang Orca. Habang sinusubukan niyang pakalmayin ang halimaw, inunya ang device at sinundan siya ni Madison. Muntik na silang lamunin, ngunit nagawa ni Emma na i-activate ang alpha frequency at kumalma ang Titan. Sa sandaling iyon, naging napakamo ng nilalang kaya nagawa pa ni Madison na hawakan ito. Masaya ang lahat sa resulta ng pananaliksik, hanggang sa biglang salakayin ang laboratorio ni Alan at ng kanyang hukbo. Pinuksan ng grupo ang buong team upang nakawin ang device. Nang mapagtanto nilang natuklasan ni Emma kung paano kontrolin ang mga Titan gamit ang Orca, nagpasya silang isama siya at ang kanyang anak. Samantala, pinapanood ni Mark ang isang grupo ng mga lobo nang makita niya ang paparating na helicopter ng Monarch. Paglapag nito, dumating sina Dr. Serizawa at ang assistant niyang si Vivian upang sunduin siya. Doon nalaman ni Mark na dinukot ang kanyang dating asawa at anak, kaya nagpasya siyang tulungan ng Monarch na mahanap ang Orca, dahil yun lamang ang paraan upang muli niyang makita ang kanyang pamilya. Nag-alala ang grupo sa maaaring mangyari dahil napunta ang device sa maling kamay, kaya't binalak nilang mabawi ito bago pa lumala ang sitwasyon. Ibinunyag ni Serizawa na bukod kay Godzilla, may 17th pang Titan ang natukoy sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit karamihan ay nasa malalim na hibernation. Dinala si Mark sa isa pang lihim na punong tanggapan ng Monarch na matatagpuan sa gitna ng karagatan. Ang pasilidad ay itinayo upang pag-aralan si Godzilla sa kanyang natural na tirahan, at kahit ang gobyerno ay hindi alam ang tungkol sa lugar na ito. Habang sinusubukan nilang hanapin ang Orca, ipinaalam ni Vivian na matapos madukot sina Emma at Madison, nakatakas si Mothra mula sa base at gumawa ng kanyang kakon sa isang talon malapit sa lugar ng kanyang kapanganakan. Si Alan Jonah, ang lalaking dumukot sa pamilya ni Mark, ay dating sundalo ng British Army na naging tagapagtanggol ng kalikasan higit sa lahat. Obsesyon niyang ibalik ang natural na kaayusan ng mundo, at upang pondohan ang kanyang mga operasyon, nagsimula siyang magbenta ng Titan DNA sa ilegal na merkado. Sa pagkarinig nito, iminungkahi ni Mark na lipulin na lamang ng Monarch ang lahat ng Titan upang matapos na ang problema, dahil mawawala ng silbi ang Orca. Ngunit naniniwala si Dr. Serizawa na mahalaga ang mga nilalang na ito sa balanseng biolohikal ng planeta at dapat silang pangalagaan. Samantala, dinala sina Emma at Madison sa isa pang base ng Monarch na sinakop ng hukbo ni Alan. Matapos patayin ang lahat ng empleyado, pinasok ng grupo ang pasilidad at narating ang tagwan ni Monster Zero. Ang nilalang ay nagyelo sa isang napakalaking blok ng yelo at balak ni Alan na palayain ito. Sa parehong oras, nagulat sina Dr. Serizawa at ang kanyang team sa pagdating ni Godzilla. Hindi pa kailanman lumapit ng ganito kalapit ang Titan sa pasilidad, at ipinakita ng kanyang pulso na siya ay labis na na-stress. Bigla na lamang umalis si Godzilla mula sa base, at hiniling ni Mark sa Monarch na sundan siya, sa paniniwalang hinahabol ng hayop ang signal ng Orca. Nang suriin ang tinahak na ruta ng Titan, napagtanto ng militar na patungong Antarctica ito, at agad nilang pinaghinalaang napaalaya na si Monster Zero.
Naglakbay ang Monarch patungo roon at natuklasan nilang kontrolado na ni Alan ang base. Isang maliit na grupo ang palihim na pumasok upang hindi mapansin at paksain ang kalaban, ngunit nahulog sila sa isang bitag at madaling napatay. Dahil sa pag-aalala sa kanyang pamilya, nagpa siya si Mark na makialam at hanapin ang kanyang dating asawa at anak. Nang matagpuan niya sila, sinubukan niyang isama ang mga ito, ngunit hindi pinayagan ni Emma si Madison na sumama sa kanyang ama. Inactivate ni Emma ang mga bomba upang basagin ang malaking blok ng yelo. Matapos nito, tumakas sila at nakaligtas si Mark sa pamamagitan ng pagsakay sa isang elevator. Nang ligtas na si Madison sa loob ng eroplano kasama ang kanyang ina, ginamit ni Emma ang orca upang gisingin si Monster Zero, isang titan na kahawig ng isang dragon na may 3 ulo. Agad itong inatake ng militar, ngunit walang epekto ang kanilang mga sandata. Samantala, tumakbo si Mark pabalik sa eroplano at nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan dahil sa mga electric beam na pinakawalan ng dragon. Matapos talunin ng mga sundalo, inatake ni Beast Zero ang natitirang grupo na nakaligtas lamang dahil sa pagdating ni Godzilla. Habang naglalaban ang dalawang halimaw, iniwan ng team ni Serizawa ang eroplano at sinubukang tumakas. Sa kanilang pagtakas, napatay si Vivian matapos kagatin ng isa sa mga ulo ng halimaw. Matapos talunin si Godzilla, balaksan ang atakihin ni Beast Zero ang mga tao ngunit umatras ito nang dumating ang mga barkong pandigma at pinaulanan ito ng mga pampasabog. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik ang mga nakaligtas sa base at hindi makapaniwala ng ibunyag ni Mark na si Emma, isang mahusay na siyentipiko ng Monarch, ang nagpakawala sa halimaw. Hindi pa rin makapaniwala, tinanong ni Sam kung bakit kakampi si Emma kay Alan. Sinabi ni Serizawa na kailangan nilang makipagkita kay Emma upang personal na tanungin kung bakit niya sila ipinagkanulo. Ngunit hindi na nila kinailangang hanapin ang siyentipiko dahil si Emma mismo ang nakipag-ugnayan sa kanila. Ipinaliwanag ni Emma na pinalaya niya ang mga Titan upang iligtas ang mundo, dahil sa loob ng libu-libong taon ay naging dominanteng species ang mga tao at napinsala ang lahat ng anyo ng buhay sa planeta. Ayon kay Emma, ang mga Titan ang lagnat na naglilinis sa Earth mula sa impeksyon, dahil bahagi sila ng natural na depensa ng planeta. Balak niyang gamitin ang orca upang matiyak na hindi tuluyang mawawala ang sangkatauhan at maaari itong mabuhay kasama ng mga Titan. Naniniwala siyang ang mga nilalang na ito lamang ang kayang ibalik ang balanse ng mundo, at kung papatayin sila ng gobyerno, tuluyang masisira ang buong Earth. Sinubukan ni Mark at Serizawa na pigilan si Emma, ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Bago tapusin ang tawag, pinayuhan ni Emma ang grupo na magtago sa isa sa mga silungan ng Monarch upang hindi sila malipol sa mga darating na pag-atake ng Titan. Nang utusan ni Alan si Emma na i-activate ang biosonar, sinubukan ni Madison na pigilan ang kanyang ina, ngunit itinuloy pa rin ni Emma ang plano. Ang Isla de Mara ang susunod na target, kaya kailangang ilikas ng militar ang maraming residente hanggat maaari. Nang ma-activate ang biosonar, nakalaya si Rodan mula sa loob ng bulkan at nakuha ang atensyon ni Monster Zero. Upang bigyan ng oras ang mga residente na makatakas, inatake ng Monarch ang nilalang at tinangkang ilayo ito patungo kay Monster Zero. Sa pag-atake, winasak ni Rodan ang maraming sasakyang pandigma hanggang sa tuluyan itong pumasok sa bagyo at makaharap si Monster Zero. Nagkaroon ng isang nakamamatay na labanan ang dalawang Titan, at ang halimaw na apoy ay bumagsak sa karagatan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Serizawa ng tawag mula kay Admiral Stens na nag-utos na ihinto ang pag-atake at umatras sa ligtas na distansya, dahil nakabuo ang hukbo ng prototype ng liquid oxygen bomb na kayang paksain ang lahat ng anyo ng buhay sa loob ng 3 kilometrong radius. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian ng grupo. Ngunit wala silang ibang magawa kundi sundin ang utos ng Admiral dahil papalapit na ang missile. Habang sila ay tumatakas, namataan ng team si Monster Zero na papalipad patungo sa kanila. Malapit na silang malipol nang biglang lumitaw si Godzilla at sinunggaban ng dragon, pinupunit ang isa sa mga ulo nito. Ilang segundo na lamang ang natitira bago ang pagsabog at kung ayon sa plano, dapat ay parehong mawawala ang dalawang Titan. Gayunpaman, bigong-bigo ang plano dahil hindi nagtagal ay muling umangat si Monster Zero mula sa tubig at tumakas sa ere. Samantala, mahina na ang mga vital sign ni Godzilla at tuluyan itong nawala makalipas ang ilang minuto. Pagdating sa Isla de Mara, nag-ipon ng lakas ang dragon upang mag-regenerate at muling tumubo ang nawala nitong ulo. Pagkatapos nito, tinawag ng halimaw ang lahat ng Titan na nakakalat sa pinakamalalayong bahagi ng mundo at nagising ang mga ito upang tumugon sa kanyang panawagan.
Nang mapagtanto ni Emma na sabay-sabay nang inaatake ang buong mundo, naunawaan niya ang malaking pagkakamaling kanyang nagawa dahil hindi kayang kontrolin ng orca ang lahat ng Titan ng sabay-sabay. Sa panahong ito, nananatiling hindi gumagalaw si Mothra sa loob ng kanyang kakon, ngunit matapos makumplito ang kanyang metamorphosis, ipinakita niya ang kanyang bagong anyo sa isa sa mga punong tanggapan ng Monarch. Nagtaka si Dr. Rick Stanton kung bakit hindi naapektuhan ng oxygen bomb ang dragon, at ibinahagi ni Dr. Chen ang kanyang natuklasan. Ayon sa kanilang pag-aaral, si Monster Zero ay isang alien at hindi kabilang sa planetang ito. Ang mananakop na species na ito, ayon sa mga alamat, ay tinatawag na Ghidorah, na nangangahulugang ang may marami. Ibinunyag ni Admiral Stans na sa bawat kontinente sa mundo, ang mga Titan ay nagdudulot ng lindol, sunog, tsunami, at daan-daang libong pagkamatay. Bilang huling plano, sinusubukan ng hukbo na pinan ang mga nilalang gamit ang nuclear material, ngunit hindi na ito yumapekto. Dahil dito, sinabi ni Mark na ang mga halimaw ay sumusunod lamang sa tawag ni Ghidorah, kaya kung mapipigilan ng dragon, titigil din ang lahat ng pag-atake. Ang problema, ang tanging Titan na may kakayahang lumaban sa alien ay si Godzilla, na inakala nilang napatay sa pagsabog. Napagtanto ni Emma na ngayong wala na ang hari ng mga halimaw, hindi ginagamit ni Ghidorah ang mga Titan upang iligtas ang planeta kundi upang wasakin ito. Upang itama ang kanyang malaking pagkakamali, balak ni Emma na gamitin ang orca upang pigilan ang mga pag-atake, ngunit nais ni Alan na hayaan na lamang ang kalikasan na gumawa ng sarili nitong kapalaran dahil naniniwala siyang wala ng pag-asa ang mundo. Nagpasya si Mark na hanapin ang kanyang anak, dahil si Madison na lamang ang pinakamahalagang bagay na natitira sa kanyang buhay. Bago sumakay sa sasakyang panghimpapawid, nakita ni Mark ang isang napakagandang nilalang na papalapit at napagtanto niyang ito si Mothra, ang reyna ng mga halimaw. Naglabas ang paru-paro ng isang tawag na tanging si Godzilla lamang ang makakaunawa. Dahil dito, binalak ni Serizawa na tulungan ang hari ng mga halimaw na muling mabuhay. Upang maisakatuparan ang misyon, isang submarino ang ipinadala sa kailaliman ng karagatan upang hanapin ang Titan. Samantala, ninakaw ni Madison ang orca at tumakas mula sa silungan, determinado siyang gawin ang lahat upang pigilan ang mga halimaw sa pagsira sa planeta. Pumasok siya sa isang football field kung saan nagtipon ang mga nakaligtas sa lungsod ng Boston at inactivate ang biosonar. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan ni Serizawa si Godzilla at napagtanto nilang hinahanap nito ang radiation bilang pagkain upang muling mabuo ang kanyang katawan. Gayunpaman, aabutin ng maraming taon bago siya tuluyang gumaling, at hindi kayang maghintay ng sangkatauhan ng ganoon katagal. Dahil dito, kinakailangang maglunsad ng isang nuclear torpedo upang buhayin ang Titan. Ang problema, nasira ang sistema ng sandata habang lumulubog ang submarino at walang paraan upang paputukin ang missile. Kusang loob si Serizawa na gawin ito ng mano-mano kahit alam niyang mamamatay siya dahil sa radiation. Dahil sa ginawa ni Madison, sabay-sabay na huminto ang mga pag-atake ng mga Titan sa buong mundo, at agad na naunawaan ni Emma ang ginawa ng kanyang anak. Matapos ay activate ang bomba, lumapit siya sa Titan at nagpaalam sa nilalang na kanyang hinangaan sa buong buhay niya. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, at pati ang submarino ni Mark at ng team ay tinamaan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang lahat at nasaksihan ang muling pagsilang ng hari ng mga halimaw. Matapos harapin ng mga tao, umalis si Godzilla at nagtungo sa Boston upang harapin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Sa takot na mawalan muli ng anak, iniwan ni Emma ang silungan at hinanap si Madison. Nang makita ng dalaga ang paparating na bagyo, dumating rin si Ghidorah. Nalito ang halimaw dahil hindi nito matukoy kung saan nanggagaling ang tawag, kaya tumakbo si Madison dala ang orca upang hindi ito masira. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ng dragon at aatakihin siya ng buong galit upang sirain ang alpha frequency. Habang tumatakas, tinamaan si Madison ng isa sa mga beam ng halimaw. Sa sandaling malapit na siyang mapuksa, dumating si Godzilla at nakipaglaban kay Ghidorah. Sinimulan ng militar ang malawakang pambobomba, at ipinakita ng monitoring na ilang minuto na lamang bago maglabas si Godzilla ng matinding radiation wave. Dahil dito, kailangang iligtas ni Mark si Madison at mabawi ang orca. Sa gitna ng labanan, tinawag ni Mark ang kanyang anak. Nahihirapan si Godzilla laban sa tatlong ulo ng dragon, ngunit dumating si Mothra upang tulungan siya. Hindi nagtagal, sumali rin si Rodan upang ipagtanggol ang kanyang amo at inatake ang paru-paro. Lubhang nanganganib si Mark at ang kanyang maliit na grupo,
ngunit nailigtas sila ni Emma na dumating din upang hanapin si Madison. Napagtanto ng babae na malamang nagtago ang kanyang anak sa dati nilang bahay. Samantala, natalo na si Ghidorah at nagpasya itong sumipsip ng kuryente upang palakasin ang sarili. Biglang lumakas ang dragon at winasak ang lahat ng barkong pandigma sa isang iglap. Si Mothra naman ay patuloy na lumalaban kay Rodan at sa huling sandali ay naibaw ng kanyang mga kuko sa dibdib ng halimaw, na nagpahinto rito. Pagdating sa lugar ng kanilang dating tahanan, tanging mga guho na lamang ang natagpuan ng mag-asawa. Namataan ni Mark ang katawan ni Madison sa ilalim ng mga bato, at agad nila itong nailigtas. Habang humihinga muli ang dalaga, nakita nila si Godzilla na binuhat ni Ghidorah sa ere at saka ibinagsak mula sa napakataas na lugar. Mahina na ang hari ng mga halimaw nang dumating si Mothra upang tulungan siya, ngunit ito ay tuluyang pinatay ng mga sinag ng alien. Dumating ang helicopter upang iligtas ang grupo at binalak ni Mark na iligaw ang atensyon ng dragon gamit ang sasakyang panghimpapawid. Upang madagdagan ang tsansa ng kaligtasan ng kanyang anak, nagpasya si Emma na i-activate ang orca at siya ang magdala nito. Habang inilalayo ni Mark si Madison, nagmaneho si Emma sa wasak na lungsod at hinabol siya ni Ghidorah. Tinamaan ng kidlat ang kanyang sasakyan, ngunit nanatili siyang buhay. Nang lapitan siya ng dragon upang patayin, dumating si Godzilla na nagliliyab ang katawan dahil sa sobrang radiation. Ang matitinding alon ng init mula sa higanting butiki ay tuluyang nagwasak sa katawan ni Ghidorah at ganap itong napuksa. Matapos mamatay si Ghidorah, lumapit ang lahat ng natitirang Titan kay Godzilla at yumuko sa kanya. Kinikilala siya bilang nag-iisa at tunay na hari ng mga halimaw.